Magandang araw sa inyong lahat and welcome to our podcast for our advocacy entitled Kislap Kalusugan. In this episode, we're going to be talking about our project that aims to shed light and hope upon the Kalayaan community who struggles to keep a safe and sanitary environment. Pero bago ang lahat, magpakilala muna tayo lahat. I am Zach Chu, and as the founder of Kislap Kalusugan, I aim to advocate for marginalized communities such as the Kalayaan community. As the project head, I am in charge of overseeing the group's performance as well as coordinating and collaborating with them, especially when in times of difficulty. Hello, my name is Charles. I serve as one of the student advocates promoting our program across various digital platforms. My responsibilities included both website development and all videography, photography for our vlogs and promotional materials. And hi, I'm Ian Palaypay, and as a part of Kislap Kalusugan, I am dedicated to promoting health awareness and providing essential care to marginalized communities like the Kalayaan community. Through collaboration and compassion, we aim to create a lasting change. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon naman, makakasama natin ang isang special guest na magbabahagi ng kanyang mga karanasan mula mismo sa aming napiling komunidad, ang Kalayaan Community. Siya ay isa sa mga naninirahan doon at matagal ng saksi sa mga pang-araw-araw na hamon na kinakaharap nila. Palakpakan natin si Wax. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga Nice. po pala si Wax at isa akong residente sa Kalayaan Community. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin at natutuwa akong ibahagi ang aming kwento sa podcast na ito. Wax, maaari mo bang ikwento sa amin kung ano nga ba ang Kalayaan Community at kung kamusta ang buhay ninyo doon? Oo, syempre. Ang Kalayaan Community ay isang simpleng lugar lamang na nasa Quezon City. Dito nakatira ang maraming pamilyang Pilipino na nagtatrabaho bilang mga karpintero, tindera, tricycle driver at iba pa. Magkakapit bahay kami na parang pamilya, no? Nagtutulungan sa oras na pangangailangan. Pero sa kabila ng pagkakaisa, marami rin kaming kinahaharap na suliranin. Isa na rito yung kakulangan sa maayos na pasalidad sa kalinisan. May ilang bahay na walang sariling palikuran kaya minsan ay kailangan magbahagi ng isang CR ang ilang pamilya. Madalas din mahirap ang access sa malinis na tubig at dahil sa kakulangan ng pondo, inuuna ng ibang pagkain kaysa sa pagbili ng sabon o shampoo. Kaya nagiging madalas ang pagkakasakit, lalo na sa mga bata. Grabe, no? Nakakalungkot marinig yan, Wax. At yan mismo yung dahilan kung bakit nabuo ang aming advocacy at Kisap Kalusugan. Para matulungan yung mga komunidad tulad ninyo na mapakalagaan hindi lang ang katawan nyo, kundi pati yung kalusugan ng buong pamilya nyo. Wax, matanong lang kita. Nung una naming napunta ng Kalayaan Community, nakita namin na ang kakulangan sa kalinisan ay hindi lang isang simpleng issue. Ito ay problema na may malaking epekto sa kalusugan at dignidad ng mga tao. May mga bata na nagkakasakit dahil sa maruming paligid at mga magulang na gustong tumulong ngunit wala sapat na kaalaman o gamit para mapanatiling malinis ang kanilang tahanan. Oo, totoo yan. At kung minsan, di naman dahil sa hindi nila gusto maging malinis, kundi dahil kulang lang talaga sa mga tamang kagamitan at impormasyon. Kaya bilang mga kabataan, gusto namin maging tulay ng pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon at simpleng tulong. Opo, tama po kayo. Gusto naman talaga namin lahat na maging malinis at maayos. Pero kapag gipit na po kasi sa pera, mahirap maglaan para sa mga bagay tulad ng hygiene kits. Kaya kung minsan, kahit simpleng sabon o toothpaste, kailangan pa namin pag-ipunan. Kaya malaking bagay ang proyektong tulad ng sa inyo. Kasi hindi lang basta nagbibigay, kundi nagtuturo rin. Tama ka. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit namin pinangalan ng Kislap Kalusugan ang aming advokasya ay dahil gusto namin magsilbing liwanag sa mga komunidad na kulang sa halaman at kagamitan pagdating sa kalinisan. Ang liwanag na iyon ay simbolo ng pag-asa, ng bagong simula, at ng mas malusog na kinabukasan.
Ang pangkalahatang layunin namin ay simple lamang. Magbigay ng tamang kaalaman at suporta para sa wastong kalinisan at kalusugan. Para maging mas malinaw at detalyado, may tatlong pangunahing layunin ng aming proyekto. Una, ang pamamigay ng hygiene kit sa mga pamilya sa Kalayaan Community. Kasama rito ang mga gamit tulad ng sabon, toothpaste, toothbrush, alcohol, shampoo at iba pa. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng mga simpleng gamit na ito, makatutulong kami sa pagpapanatili ng kalusugan ng bawat pamilya. Pangalawa, ang pagturo kung paano gamitin at pangalagaan ang mga ito sa tamang paraan. Hindi lahat ng tao ay may ideya kung gaano kahalaga ang wastong paggamit ng mga hygiene items. Kaya magkakaroon kami ng maikling seminar o demonstrasyon kung saan ipapakita namin kung paano mapapanatili ang kalinisan kahit limitado lamang ang mga kagamitan. At pangatlo naman, ang pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng kalinisan at kung paano ito nakakaapekto sa kalusugan ng buong komunidad. Ito ay gagawin sa pamamagitan ng mga social media campaigns, posters at tulong ng mga guro at eksperto mula sa Department of Health o lokal na pamahalaan. Ayun nga. At sa pamamagitan ng mga layuning ito, hindi lang kami nagbibigay ng pansamantalang tulong, kundi nagbubukas din kami ng daan para sa pangmatagalang pagbabago sa kanilang pamumuhay. Tama, ang proyekto naming ito ay hindi lang basta sa pagtulong, kundi isang paanyaya sa lahat na nagsimula ng pagbabago sa sarili, sa tahanan at sa komunidad. Napakaganda po ng layunin ninyo. Para sa amin sa Kalayaan, malaking tulong na yung may mga kabataang nakikita ang aming kalagayan at handang tumulong. No? Hindi lahat ng tulong ay kailangan malaki. Minsan, ang pinakamahalaga ay yung mararamdaman naming may nagmamalasakit. Tama ka dyan. Ang Kislap Kalusugan ay may malaking may tutulong, hindi lang sa Kalayaan community, kundi pati na rin sa mga kabataan kagaya namin. Habang tinutulungan namin ng iba, natututo rin kaming maging responsable at mga tao. Dahil may kasamang pagtuturo, mas nagiging epektibo ito. Kapag natutuntunan ng bawat pamilya ang tamang paraan ng pangangalaga sa kalinisan, mas kaunti ang magkakasakit at mas magiging produktibo ang komunidad. Makakatulong din ito sa pagbuo ng tiwala at pagkakaisa sa pagitan ng mga estudyante, mga guro at mismong mga residente ng Kalayaan. Tama po yan. Kapag may ganitong mga proyekto, nararamdaman namin na hindi kami nakakalimutan. At yung mga itinuturo ninyo tungkol sa tamang kalinisan, gaya ng paghugas ng kamay, tamang pagtatapon ng basura, at paggamit ng hygiene kits, malaking tulong po yun sa amin. Hindi lang sa kalusugan, kundi pati na sa pananaw namin sa sarili. Ngayon naman, dumako tayo sa bahagi ng tanungan. Wax, gusto lang namin marinig mula sa inyo mismo. Ano po sa tingin ninyo ang pinakamalaking hamon ng inyong komunidad pagdating sa kalinisan at kalusugan? Para sa akin, ang pinakamalaking hamon ay ang kakulangan ng access at kaalaman. Maraming pamilyang sa amin ang gustong panatilihing malinis ang kanilang paligid, pero kulang sa gamit at impormasyon. Kaya minsan, kahit simpleng paghugas ng kamay, hindi nagagawa agad dahil walang sabon o malinis na tubig. At isa pa, hindi rin masyadong napag-uusapan sa aming lugar ang tungkol sa kalusugan. Madalas kapag nagkakasakit, tsaka lang gumagawa ng paraan. Kung matuturuan ng mga tao tungkol sa preventive care, mas makakaiwas kami sa mga sakit. Ang ganda ng sinabi ni Wax, no? Kaya isa rin sa layunin ng Kislap Kalusugan ay turuan ang mga pamilya ng tamang preventive hygiene habits. Karagdagang tanong lang, Wax, ano naman yung inaasahan ninyong maging epekto ng proyektong ito sa inyong komunidad pala? Siguro ang pinakamalaking inaasahan ko ay ang magkaroon ng pagbabago sa pananaw ng mga tao. Gusto ko kasing makita ng kalinisan ay maging bahagi ng araw-araw naming pamumuhay. Hindi lamang kapag may proyekto. Kaya kapag natutunan ng mga bata at magulang ang kahalagan ng kalinisan, madadala nila ito habang
sa panghabang buhay. Gusto ko rin makita na magpatuloy ang mga ganitong klaseng proyekto. Hindi lamang sa Kalayaan, kundi sa iba pa ring lugar, sa iba pang mga lugar na may kaparehong kalagayan. Sa totoo lang, kapag may mga kabataang gaya ninyo na may malasakit, nagkakaroon din kami ng inspirasyon na kumilos para sa aming komunidad. At ayun na nga, na nasa katapusan na tayo ng podcast. Palakpakan naman natin si Wax. Napakagaling at napakaganda ng mga kanyang mga sinabi, no? At habang tinatapos natin ang episode na ito, gusto naming ipaalala na ang pagbabago ay hindi kailangang magsimula sa malaki. Minsan, sapat na ang isang simpleng hakbang ng pagtulong at malasakit. Ang Kislap Kalusugan ay patunay na pag nagtulungan ang kabataan, paaralan at komunidad ay kayang abutin ang isang mas maayos at malusog na kinabukasan. Sana ay magsilbing inspirasyon ang proyektong ito para sa iba pang estudyante na gamitin ang kanilang boses at kakayahan para makatulong sa kapwa. At bago tayo tuluyang magtapos, hihilingin muna natin kay Wax na mag-iwan ng huling mensahe para sa ating mga tagapakinig. Ayun, salamat po. Yun, unang-una po, maraming salamat po sa pagkakataon na makabahagi ngayon. Ang gusto ko lang pong iparating ay ito. Ang kalinisan ay hindi lang tungkol sa pagiging malinis sa katawan, kundi tanda ito ng paggalang sa sarili, sa kapwa at sa Diyos. No? So, sana po ipagpatuloy ninyo ang ganitong mga advokasya dahil sa simpleng pagtulong, napapalaganap ninyo ang pag-asa. Salamat po. Maraming salamat din, Wax. At sa ating mga tagapakinig, salamat din sa inyo pakikinig sa Kislap Kalusugan Podcast. At sa mga nakikinig dyan, ng mga viewers natin, sana wag na wag niyong kakalimutan ng aming mga social media pages para sa mga update tungkol sa aming proyekto. Kaya, laging mag-ingat at sana yung maging inspirasyon sa lahat ang aral ng kalinisan at kabutihan. Alalahanin na maging malinis, maging malusog, at ipagpatuloy ang Kislap Kalusugan.